safety. Goal po namin dito sa Ocean Park is na pag-alis ninyo, may appreciation kayo for marine life. Ang karagatan ng Pilipinas ay tinalagang Center of Marine Biodiversity o siyang pinakamayaman na karagatan sa buong mundo na makikitaan ng 11,000 uri ng mga isda at iba pang lamang dagat. At swerte ng mga marunong mag-scuba diving dahil nararanasan nila ang mundo sa ilalim ng dagat. Sa likod ng Quirino Grandstand sa Maynila, binuksan sa publiko ang bersyon ng mga Pinoy sa sikat na Sentosa Ocean Park sa Singapore at Ocean Park sa Hong Kong, ang Manila Ocean Park. Ang purpose ng Manila Ocean Park is bilang isang educational facility. Gusto po namin i-educate ang mga Pilipino sa mga kagandahan na makikita sa ilalim ng ating archipelago. Ito ang pinakamalaki at kauna-unahang oceanarium sa buong Pilipinas. 75% ng marine species dito hinuli pa mula sa karagatan ng Pilipinas, partikular na sa dagat ng Palawan, Cavite at Batangas. Mamamangha kayo sa mga isda tulad ng lionfish na mistulang leon sa dami ng palikpik, razorfish na patayo kung lumangoy, red-tooth triggerfish na parang vampira dahil sa mga pangil nito, at isdang parang bulate na tinatawag na garden eels. Ang cute na fox-face rabbitfish, hindi nyo aakalaing kapamilya pala ng danggit. Dito, buhay nyong makikita ang isdang si Nemo na kung tawagin ay clownfish at si Dory na tinatawag namang palate surgeonfish. Habang sa bahaging ito ng liwasan na kung tawagin ay laot, pinangangalagaan ang mga isdang madalas ay sa kawali ang bagsak. Halimbawa na ang snubnose o pampano. At naku, ang 3 talampakan na giant grouper na ito na yata ang pinakamalaking lapu-lapu na inyong makikita. Sa bahagi ng kalaliman, makikita naman ang mga kilabot ng karagatan. Ang mga barakuda, stingray o pagi, at 60 pating. Ito ang secret weapon namin. Dyan namin makukuha ang lahat ng pain na kailangan namin. Hindi namin kailangan ng fishing rod. Dahil sa kamay pa lamang namin, ay lalapit na ang lahat ng mga isda. At huwag kayong mag-aalala dahil ang magandang balita, walang iwanan kapamilya. Dadali namin kayo sa ilalim kasama ko. Handa na ba kayo? Oras na nga ng hapunan ng mga isda. Pagsisid ko, naglapitan agad ang mga isda, lalo na ang mga pagi, nang makita nilang hawak ko ang kanilang hapunan. At ang kanilang ulam, galunggong at hipon. Nag-angkat pa rin mula sa ibang bansa ang Manila Ocean Park ng ilang marine species na wala dito sa Pilipinas para makilala rin ng mga Pinoy. Tulad ng electric eel na galing pang South America, huwag nang subukang hawakan dahil baka makuryente ka sa taglay nitong 600 boltahe. Nakakatakot namang tignan ang Japanese spider crab na galing pang Japan na siyang pinakamalaking uri ng alimango sa buong mundo. Pagkatapos libutin ang oceanarium, pwedeng i-relax ang mga pagod na paa sa fish spa. Sa isang maliit na pool, ibababad ang mga paa ninyo at kakainin ng maliliit na isda o Dr. Fish ang mga dumi sa inyong talampakan. O hindi ba kakaiba? Ang maganda pang balita, ang inaakalang maduming dagat ng Manila Bay ay kaya pa palang linisin.
100% ng tubig na nilalanguyan ng mga isda dito, galing po yan sa Manila Bay. Dumaan sa proseso ng filtration para maging malinis at ligtas na pamuhayan ng mga isda dito. Inaasahan ng Manila Ocean Park na sa paglabas ng mga taong bumisita sa Oceanarium, hindi lang ngiti at kaalaman ang kanilang baon. Sana raw ay mamulat ang mga Pilipino na pangalagaan ang ating yamang dagat. Para pagdating ng panahon, ang kagandahang ito ay hindi na kailangan pang ilagay sa isang malaking aquarium, kundi ipagkatiwala sa atin ng buong laya ni Inang Kalikasan.